Mga balitang pambansa na pikon ang mga senador. Sa tila po praktisadong mga sagot ni Bamban Mayor Alice Guo sa hearing po kahapon, narindi si Senador Loren Legarda sa tila paulit-ulit na sagot ni Guo tungkol sa kanyang childhood experience. Sina Senators Risa Ontiveros at Raffy Tulfo po naman ay siniyasat ang birth certificate ni Mayor Guo at ang hindi nagtutugma nitong kwento tungkol sa kanyang buhay pamilya. Sabi ni Mayor, anak siya sa labas. Pero ayon sa kanyang birth certificate, married o kasal ang kanyang mga magulang na sina Angelito Guo at Amelia Lial. Pina-check ni Senator Ontiveros ang record ng mga magulang ni Guo at lumalabas na wala raw silang birth at marriage certificate. Napansin din ng senadora na sa birth certificate ni Mayor, Filipino ang nakalagay sa kanyang tatay. Pero mismong ang Mayor ang nagsasabing ang kanyang ama ay Chinese. Napakalaman din pong meron pa palang kapatid si Mayora. Sa hearing po noong May 7, sinabi ni Mayor Guo na hindi niya tiyak kung kamag-anak nga niya sina Sheila at Zeman Guo. Pero ayon sa dokumento po ng Bureau of Immigration, ilang ulit na palang bumiyahe ang Mayor kasama si Sheila. Sa kabila po ng mga question sa pagkatao po ni Mayora, nanindigan pa rin po ang kanyang kampo sa pagka-Pilipino ni Mayor. Ipinagtataka naman ng mga kongresista kung bakit maraming estudyanteng Chinese sa Cagayan kung saan mayroong EDCA site. Sa huling tala noong Abril, mahigit 17,000 foreign students ang nag-aaral sa Pilipinas. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED sa Metro Manila, pinakamarami ang mga estudyanteng Chinese. Ikalawa sa Cagayan, kung saan halos 1,000 at 300 Chinese daw ang nag-aaral doon sa ngayon. Sa ilalim ng Executive Order 285, pinapayagan ng mga foreigner na gawing student visa ang kanilang tourist visa. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng dumami ang foreign students sa bansa dahil sa pag-promote daw ng Pilipinas bilang isang regional and global education hub. Sinabi naman ng CHED na maaaring pinipili ng mga dayuhan na mag-aral sa bansa dahil mas mura ang tuition fee dito. Magkakaroon ng pagpupulong ang DFA para talakayin ang issue sa mga student visa. Kinumpirma po naman ni dating AFP Westcom Command Commander Alberto Carlos na may nakausap nga siyang opisyal ng Chinese Embassy tungkol sa West Philippine Sea. Sa hearing po ng Senate Committee on National Defense and Security at Foreign Relations, sinabi po ni Carlos na nakausap niya sa telepono si Senior Colonel Li Jiangjong na isang Chinese military attaché. Pero giit ni Carlos, wala siyang pinasok na anuman pong kasunduan na ipapahamak ng ating pong national security. Pinag-usapan daw nila kung papaano mababawasan ang tensyon sa West Philippine Sea, pero hindi rin niya alam na ni-record po ang kanilang usapan at wala rin pong nagsabing ire-record ang kanilang pag-uusap. Hindi na po niya idinitalye ang kanila pong napag-usapan at ito'y tatalakayin daw sa isang executive session. Aagahan ng pagbubukas ng klase sa susunod na pasukan, alinsunod yan sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Masinsinang pinag-usapan ni Pangulong Marcos at Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang tungkol sa bagong school year calendar para maibalik sa dating Hunyo hanggang Marso ang pasukan. Sa desisyon ng Pangulong Marcos, July 29, 2024 ang pasukan ngayong taon at April 15, 2025 ang huling araw ng klase. Ang nai-adjust na schedule ay hakbang para unti-unting maibalik ang dating school calendar. Para pagdating ng taong 2025 hanggang 2026, magiging Hunyo hanggang Marso na ulit ang pasukan. Isa po namang low pressure area sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ito'y posibleng pumasok sa PAR ngayong pong araw. Kung sakasakali, ito ang magiging unang bagyo ngayong pong taon na tatawaging Aghon. Ito'y makakatulong sa bumababang level ng tubig sa Angat Dam. Lalo pat malapit nang sumadsad sa minimum level ang tubig sa dam ngayon nang dahil pa rin po sa El Nino. At ayon sa Pag-asa, kakailanganin daw ng 2 hanggang 3 malalakas na bagyo para tumaas ang tubig sa dam. Baka naman pwedeng yung ulan lang ng hindi naman sobra at baka naman tayo pagbabahain.